Ba't po natin sinasabi na pasang-awa o even failure ang PBBM administration sa larangan po ng pansakahan at pangisdaan? Kwan kasi Bombo MJ, di ba? 4 na taon na po na nanunungkulan ang Marcos Jr. administration. At ano ang nakita natin with respect sa overall performance ng administrasyon patungkol po sa agriculture and fisheries? Kung titignan po natin ang record, either lumiliit, di ba, o nagiging negative ang ating agriculture or fisheries, o di kaya ay kung sakaling umangat in some years, napakalit po yung pag-angat. So, sometimes contracting by more than ano yata yun eh. Nung nagkaroon ng El Nino tayo, I think 2024, bumaba ng mga -3, I think, o -4. Tapos, there are times naman, years na above zero, pero lang, barely above zero, mga 1% o 1.5%. Nakakabahala ito, Bombo MJ, kasi ang paglago ng ating populasyon ay nasa roughly 1% every year. Kaya kung yung ating agricultural growth ay less than 1%, ibig sabihin nun, hindi po napapakain ng ating mga magsasaka at mangisda ang ating sariling populasyon. Kundi aasa tayo ng aasa sa importasyon para mapuno po yung deficit. At yan, makalulungkot, during the past 4 years, yan po ang naging sitwasyon sa agriculture and fisheries na palaki ng palaki po yung ating kakulangan sa production po ng pagkain at palaki ng palaki po yung importasyon. Maging ito po ay bigas o mais o kaya ay baboy, pati po sa sugarcane, pati ito po Di ba? So nakakalungkot po. Yan po sitwasyon ngayon. And yet, kung titingnan po natin ang ibinigay po na budget o pondo sa Department of Agriculture since 2022, palaki ng palaki po yung budget ng DA. Noong 2022, ang budget ng Department of Agriculture for the whole year was about 71 billion pesos. Today, 2026, 186 billion pesos. So, tumaas po ng doble o mahigit doble ang budget. Bakit ganyan po ang sitwasyon? At by the way, of this total budget of DA, 60% po niyan, nakalaan po yan para sa rice program. Di ba? Para lumago po ang ating rice production. Bakit po 60% ng budget ng DA? Bakit ang rice production natin napakahina from 82 kabans per hectare ang average yield po noong 2022. Pagdating po ng this year, after 4 years, around 84 kabans lamang. So lumaki lamang by 2 kabans ang tinatawag na yield or production per hectare. Nasaan napunta po yung mga tulong na binibigay, mga makinarya, mga libreng binhi, yung subsidized na fertilizer, etc. Bakit napakaliit po ang paglago o negative pa nga ng agriculture, palaki yung importasyon natin. In fact, sa pagdating po sa bigas, hindi ba, Bombo MJ, we are the biggest rice importer for several years already sa buong mundo. So, yun po ang major reasons. Kumbaga, tinitingnan natin ng buong arawan kung bakit, depende kung ang partner ang magsasabi, sabihin niya, pasang-awa ang administrasyon. Pero kung tatanungin, di ba, sabihin ko, bagsak na. Bagsak. Hindi na tayo pwedeng paligoy-ligoy kasi kung hindi po natin sasabihin ng totoo, baka po sa last 2 years ng ating administrasyon ng ating Pangulong Bongbong, baka hindi po sila kikilos ng gusto. So that's the state of the nation with respect to agriculture. So let us hope that ikilalanin nito ng ating Pangulo
At pagdating po ng kanyang talumpati sa darating na Lunes, harapin niya yung sitwasyon at maghahayag siya ng mga konkretong hakbang kung paano marireverse ang sitwasyon natin. Oo, no. Pero yung usapin about sa farm to market road projects, which is nanginabang din ito pong ilan sa ating mga magsasaka, tingin ninyo, yun yung isa sa mga proyekto ng administrasyon kung bakit binigyan din ng mga magsasaka ng kasangkawa kahit papano ito pong si Marcos. Well, siyempre, mahalaga yung farm to market roads kasi talagang napabayaan yung sektor na yan sa so many years in the past. So, wini-welcome naman namin yung naging action po ng Kongreso nitong huling budget approval nila na I think halos dinoble yung budget to FMR. I think from the original na 15 o 16 billion, halos dinoble po ng Kongreso. But at the same time, gusto rin tsakin natin, at ganoon na rin, remember Senator Kiko Pangilinan, chairman ng Senate Committee on Agriculture, sabi niya na maganda itong pinalaki natin ang budget for FMR, pero kailangan siguruhin din natin ayon kay Senator Pangilinan na gagastusin ito ng maayos. At hindi mauwi ito sa mga nangyari po sa ghost flood control projects na ang laki-laki na inilaan para sa mga flood control, pero ang laki din ng corruption na nangyari. So sana po hindi ito mangyari pagdating po sa mga farm-to-market roads. Ano po ang gusto ninyong marinig sa SONA ni Presidente Marcos sa Lunes and mga panawagan na rin ho natin na para ma-improve pa no, at mapataas pa po yung kanya pong grado sa mga susunod po nitong mga proyekto or ilalaan din po ano na mga ika nga ay activities or mga infrastruktura or agricultural na sa sektor po at ng ating po mga magsasaka. Yung unang gusto namin marinig, Bumbo MJ, ano nangyari dun sa pangako ni Pangulong Bongbong nung nakaraang SONA? Remember, July 2025, meron siyang mga ipinahayag na mga kanya, kung pangako o commitments. Babanggitin ko lang po siguro mga 2 or 3. Yung una, sabi niya, nagbabala po siya sa mga mapansamantalang mga negosyante na binabarat yung presyo po ng produkto ng farmers natin, halimbawa sa palay. At saka pagdating naman po sa mga importer, mga wholesaler, mga trader, na masyado naman ang kanilang tubo o ganansya, profiteering, ang sabi ng Presidente in both cases, hahabulin namin kayo. Yun ang sabi niya kaya palakpakan po tayong lahat So ang tanong namin, sino pong nahabol nila? At doon sa mga hinabol po nila na mapansamantalang mga negosyante, nagpo-profiteering sa consumer o di kaya ibinaparat yung presyo na binibigay sa mga magsaka natin, ilan ang mahinabol na kinasuhan? Ilan po yung nakabilanggo ngayon? Kasi wala kaming naririnig na nakabilanggo after 1 year So sana po, yan ay sagutin ni Presidente. Ikalawa, sinabi ni Presidente, inutusan po niya yung Philippine Coconut Authority na ang sabi ng Presidente, okay, in this year, kailangan makapagtanim through the leadership of the Philippine Coconut Authority ng karagdagang 15 milyon na bagong coconut trees. Natupad ba yun? Kasi wala kaming narinig na natupad yun At saka yung sinabi ng Presidente, para magkaroon ng effective na access ang ating mga magdinyong doon sa Coconut Levy Fund na ang halaga po niya ngayon na naiipon mahigit 100 bilyong piso. Opo, nagkaroon po ng batas ng 2021 yung tinatawag na Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Pero 5 years later, we're now in 2026, hirap na hirap pa rin po ang ating magdinyog na
makakuha po ng pondo. Upang sa ganon, yung iba't ibang mga pangailangan po nila bilang magdinyog ay matugunan po ng nasabing batas. At ang pangako ng Presidente last year, Mambo MJ, ay yung ipapaamyenda niya yung nasabing batas para magkaroon po ng mas siguradong kakayahan ng ating mga coconut farmers na magamit, ma-avail. Nasaan po yung yung amendments? As far as we know, halos hindi gumagalaw po yan, yung proposal mo. So, doon pa lamang sa very specific commitments ng Presidente, hindi ko pa po binabanggit yung yung flood control ghost projects na sinabi niya, in effect, may mahuhuling di ba? Malalaking isda. Sana po, kahit yun lang lamang muna, ay sabihin niya, mag-report po siya kung ano nangyari. Now, going forward, sana po, isang mga banggitin, importante po sa amin yung ano ba ang magiging pagbabago sa patakaran ng Marcos Jr. Administration pagdating sa seguridad natin sa pagkain, food security? Aasa pa rin ba tayo sa importasyon? Kasi tila yun ang naging direction ng Marcos administration since 2022. Ibaba yung taripa, yung binabayad po na buwis ng mga importer, hoping na yung pagbaba ng buwis ay makikinabang po yung ating consumer in the form of lower prices. Alam ba, para sa imported rice at iba pang mga pagkain na inangkat natin. Pero hindi naman po nangyari, hindi naman po talaga bumaba ang presyo ng imported rice, di ba? Tapos, ganoon din sa locally produced rice. At kaya na sinabi kanina, palaki ng palaki yung ating importasyon ng pagkain at nakalulungkot sabihin, pababa naman ang kita ng ating mga magsasaka. Di ba? So, ano ba tinatanggap ba ng presidente natin na nagkamali sila o nagkulang sila sa ganyang patakaran na it is not working? So, ano ang kanyang gagawing pagbabago, reforma, para magkaroon naman tayo ng tunay na pagbabago po with respect to our patakaran po sa patungkol po sa food security, and whether we will depend more and more on food importation or we would rather mag-concentrate tayo na palakasin po yung ating local nakakayahan na i-produce ang sarili nating pagkain sa pamagitan po ng lubusang pagtulong, pagsuporta sa ating mga magsasaka. Yun nga yung itatanong ko din ho sa inyo if para mabigyan din po natin ng mataas na grado ito pong si Marcos sa susunod na mga gagawin po nitong programa para po sa mga magsasaka, ano po yung dapat niyang gawin na para po mabigyan din po ng importansya talaga ito pong about sa agriculture and fisheries sector. Opo, pinaka-importante talaga yung patakaran po sa kalakalan, so trade and importation policy. Kasi kahit na dublin mo na naman yung budget ng Department of Agriculture, magpapakawala tayo ng napakaraming sangkatutak na mga makinarya, mga traktura. Magpapagawa tayo ng maraming mga farm-to-market roads, di ba? Magdi-distribute ng kung ano-ano, mga fuel subsidy, o kaya mga libreng binhi. Kung at the end of the planting season, bagsak naman ang presyo ng palay, kasi sobra-sobra po yung inangkat natin, malulugi lang yung ating mga magsasaka. Di ba? So, gaya ng nangyari sa nakaraan, nawawalan talaga sila ng engganyo na palakasin ang kanilang planting efforts. Kaya sinabi ko kanina, halos steady lang po yung ating production po ng palay per hectare. Hindi tumaas Tapos overall growth, agriculture, halos wala po, steady lang. Wala pong tunay na pagbabago. Kasi yung patakaran po ng palaasa po tayo sa imported, sa ibang magsasaka abroad, imbis na sarili po nating farm producers, yan po talaga yung nakakabigat po sa damdamin po at saka pagkilos po ng ating mga magsasaka.